Kasi ang dami pa rin, madamot, makasarili, sakim. The problem is, we know it. And yet, why don't we apply it in our life? Mga kapatid, ano man ang kinuha mo, ano man ang inipon mo, dito lang yan sa mundo. Hindi mo madadala yan sa susunod na buhay. Ang tanong, para saan yung mga inipon mo kung hindi mo naman mai-enjoy? Di po ba? Magandang itanong yun. Para saan yung aking mga tinatago? Ano po ang paalaala ni Jesus? Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-iipon ng kayamanan dito sa mundo na mawawala, na masisira, na mananakaw ng ibang tao. My dear friends, it is good to remember we are just visitors here in this earth, here in this life. Di ba pag nakikipagbisita ka, wala ka naman kailangan dali na maraming gamit kasi nakikidaan lang tayo sa buhay na ito. Mas mabuti na magbigay ka. Dahil yung mga iniipon mo, magiging pabigat lang yan sa susunod na buhay. Amen? Second, a good reminder that givers are happier people. May gusto-gusto po akong kasabihan. I want you to memorize this. Sabi po, takers eat better, but givers sleep better. Ganda po, no? Yung mga kumukuha, masarap kumain yan. Pero yung mga mapagbigay, masarap matulog yan. Aanuhin mo yung masarap kang kumain, hindi ka naman makatulog. Paumanhin po, no? Pansinin niyo po yung itsura ng mga palaging nanghihingi. Palaging mukhang kawawa. Nakasimangot, paiyak-iyak. Kailangan po nilang mag-itsurang kawawa. Kasi kung hindi po kayo maaawa sa kanila, di ba? Hindi ka naman magbibigay. Pero ang bigat ng buhay ng taong palaging humihingi. Amen? Haggard ang itsura ng mga takers. Pero ang mga givers, kabaliktaran. Pansinin niyo po. Fresh ang muka. Baby face. Payapa. Nakangiti. Sabi po ng mga psychologists, kung nadidepress ka, magbigay ka. Maghanap ka ng taong matutulungan mo. Dahil may reaction daw sa ating katawan, yung pagtulong. When you give, you activate, you awaken your happy hormones. There is really joy in giving. So the more that you give, the more that you will be happy. Third and last, it is better to give than to receive. Why? Because givers are more blessed. Alam po natin yung kasabihan na the more that you give, the more that you receive. Amen? Alam niyo po kung saan galing yon? Basahin niyo po. In Luke chapter 6, verse 38, ang Panginoon po si Jesus, siyang nagbanggit dito, siyang nagsabi dito, that give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over, poured into your lap. Diyan po galing yung siksik, liglig, umaapaw. Paano ka magkakaroon ng sobra-sobrang grasya? Hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos. Pero naway, pag ikaw ay nakatanggap sa Diyos, matuto kang magbigay. Hindi lang niya papalitan pa niya ng umaapaw. Amen? At mas maganda po, basahin niyo ito. In the book of Malachi, chapter 3, verse 10, sabi, when you honor God with your giving, the windows of heaven open up to pour blessing upon you. And there will be not enough room for you to receive it. Wow! Grabe! Tingnan niyo po yun. Ang bintana na ng langit siyang magbubukas para umulan ng grasya sa iyo. Hindi mo na daw yan mayayakap, hindi mo na yan makokontain, hindi mo na yan makahawakan. Paano mangyayari yon? Dahil nagumpisa sa atin, sa ating pagbibigay, pagbabahagi, pagkakaloob sa Diyos. Tanong niyo po sa sarili niyo, bakit kaya walang sobra-sobrang grasya sa akin ngayon? Bakit kaya palaging kulang
palagi meron akong hinahanap. Baka naman, nagkulang ka na sa pagbibigay. Baka naman, nagkulang ka na sa pagbabahagi. Napakahalaga po nito, no? Huwag ka lang basta't magbigay. Pero magbigay ka sana ng may tuwa at saya. It's not only about the giving, but it is about the disposition when you give. When you give from your heart. When you give out of joy and thanksgiving. Amen? Hindi ko po alam kung kilala niyo si Shaquille O'Neal. Yung pong sikat na basketball player, yung matangkad. Alam niyo po ba kung bakit napaka-successful ni Shaquille O'Neal? Bukod po sa magaling po siyang basketball player, matalino po yan, nag-aral po sa university, meron po siya mga businesses. Pero nung minsan, napanood ko po yung interview niya. Sabi po ni Shaq that every day, he wants to bless somebody. Wala po siyang papalampasin na araw na wala siyang bebendisyonan na tao. Tinuruan daw po siya ng kanyang ina to be a blessing to others so that you can be blessed by God. Alam niya pong ginagawa ni Shaq, araw-araw, lalabas lang siya, naglalakad po sa daan, maghahanap ng tao, bibigyan po ng pera. Kung minsan po, pupunta po siya doon sa mga mall o kaya sa grocery, maghahanap po siya ng tao na nakikita niya, parang naghihirapan, ibibili po niya ng grocery. Nung minsan, naglalakad po siya dito sa mall, may nakita po siyang isang maliit na bata, tinanong niya, anong gusto mo? Sige, pumili ka, akong bibili. Anong laruan dyan? Kinuha po ng bata. Ang ganda pong attitude, no? Ang ganda pong pag-uugali. That is the right attitude. Always begin your day by asking, who can I bless today? Who can I help today? Ang dami po sa atin, mali ang pananaw Mali ang pag-iisip. Di po ba? Kagising, saan ako hahanap ng pera? Paano kaya ako makakaraos sa araw na ito? Pag ganyan ang iyong pag-iisip, kapatid, kulang ka sa pananampalataya. Amen? Kasi ibig sabihin, hindi ka naniniwala, hindi ka nakakapit sa Diyos. Palitan mo ang iyong pananaw. Palitan mo ang iyong pag-uugali. Say today, every day, when you wake up, how can I bless somebody today? Always help somebody. Why? Because you don't know. God is using you to help other people. You may be the answered prayers to other people. Ang ganda po nun. Kahit na alam po natin na tayo, meron din tayo mga sariling dasal, panalangin, hinihingi sa Diyos. Subukan mo. Ganyan mo umpisahan ang buhay mo araw-araw. And I tell you, miracles will happen to you. The impossible you will receive in your life. Graces will overflow for you. Yan po yung tamang pananaw. So, remember that when you have an attitude of giving, you will always have an experience of blessing. 3 good reminders, my dear friends, why it is better to give than to receive. Huwag niyo pong kakalimutan ito. First, takers will not take what they have taken to the next life. Secondly, givers are more happier. Third and last, givers are more blessed. Bakit po sa tingin niyo ang Diyos ginawa tayo 2 kamay? Pwede naman po na isa lang yung kamay natin, di po ba? Pero bakit kaya ang Diyos, nung ginawa niya ang tao, 2 ang kamay? May malalim na dahilan diyan ng Diyos. God created us with 2 hands to remind us that in life, you will receive with 1 hand, but with the other hand, you should give. That is how life should be. It should always